Okay? Hindi kayo rinig kahit laksan nyo pala. Yes. Naka-ano kayo, sa background noise, tinatanggal pala niya. Yung malapit lang. So, ito yung nagiging problema ng kapag ang design mo is hindi responsive. So, kung titingnan mo siya sa phone, tapos ako is meron akong e-commerce na website, tatama rin na akong gamitin to. Kasi hindi user-friendly. Yes. Okay? Halimbawa, wala akong desktop computer. Ibig sabihin, kailangan may desktop pa akong computer na ma-access para lang ako makabili dun sa website mo. Although kaya naman siya ng left and right, gaganyanin mo yung, yung phone. Pero hindi siya magandang experience. Tatama rin ako. Okay? Ang isa sa magandang mag-design ng user experience is yung the late great na Steve Jobs. Okay? Inuuna kasi niya yung user experience over dun sa Okay? Kasi naniniwala siya na kung hindi user-friendly yung gamit mo, kahit gaano kaganda yan, halimbawa, ang processor nung computer ko is state of the art, kung hindi naman siya user-friendly, baliwala din. Okay? So, sa mga Apple products, hindi ako nagiging discriminatory, pero malaki yung ginugugol nilang pondo para sa user interface design. Pinagyayabang nila na maganda yung user interface namin, napaka user friendly. Kasi pag nakuha mo yung user friendliness ng design mo, meron ding aspect niya ng web design. Ang tawag diyan is UX design. Kung maghahanap kayo sa mga web page, meron pa actually sa mga web page company na nagde-design ng UX. So anong ibig sabihin ng UX design? Gaano kalaki yung button? Saan ko ilalagay yung sidebar? Left or right? Kailangan ba pag nag-scroll ako dito, may lalabas ditong back to top? Pag sobrang haba na ng webpage ko, So, gagawin natin yan pag meron na tayong JavaScript kasi hindi kaya ng normal kaya siya ng normal CSS pero wala siyang effect. So, ganito So, pag magde-design ka ng responsive site, so merong tool dito. Nandito na pala dito na niya ilagay. Ang tawag dyan ay Toggle Device Toolbar. So, pag tinaggle mo yan, so ganito yung mangyayari. Binibigyan ka ng specific dimension. So, pwede mong i-simulate na ganito ang webpage mo sa iPhone SE. So, hindi maganda para sa akin. Kung gagawin mo halimbawa, landscape, so hindi pa rin siya maganda. Tama? So, halimbawa, gagamit ako ng iPhone 14 Pro Max. Ito ba yung pinaka-latest? Fully paid. Okay? So, maliit yung screen niya, 430. So, yung user experience ko is hindi maganda. So, ang gagawin natin for the next hour is madali lang yung concept pag naintindihan mo yung responsive design. Sir, may bago ba kaming matututunan na tag? Wala naman. So, gagamit lang tayo ng tinatawag na media queries. So, ganito yung itsura natin kapag nasa desktop. Habang lumiliit yung screen mo, ikaw ang magde-decide kung ano na yung step na gagawin mo. Kasi, kung meron akong 1,415, halimbawa, naka-landscape ba ako? Ibig sabihin, ganito yung magiging experience ng user. Hindi maganda, So, ibig sabihin, mag-a-adjust yung CSS natin base dun sa screen size. Meron akong, para bang, at ganitong size ng screen size, halimbawa is, at 768 pixels, dapat mag-a-adjust ako ng CSS settings. Ganun lang kasimple yung, yung lesson natin. Okay? Pero, yung kailangan kong tag? So, gagamit tayo ng tag. So, sir, paano ibalik ulit? Ibabalik ko. So, tanggalin nyo lang ito. Itaggle nyo lang para ibalik nyo dito. Okay? So, ang gagawin natin, magde-design tayo ng responsive design. Okay? Lahat ng screen sizes is i-cater natin. Hindi naman lahat. Siguro 3 parts lang para sa tablet, para sa screen na may mga phone kasi malalaki screen Tapos para sa 3210, kaya pa ba? Yung keypad. Okay? Yan ang first cellphone ko nung college. 3210. 8,000 pesos.
Imagine nyo, year 2001, 8,000 pesos. Eh ngayon, magkano na lang ang 3210? 600, 500. Ang SIM card namin noon, 550 pesos. Minimum load, 300. Bibili ka ng card. Magi-scratch ka. Okay? Tapos piso isang text. Kaya kapag may ka-chat ka, sasabihin mo na lahat. Di nyo na-experience nyo ba yung keypad? As in, yung keypad pa rin yung ginagamit. Pero nung kasagsaga namin, pag meron kang hawak na 3210, feeling artista ka na. Okay? Kasi hindi lahat meron. May nauna pa sa kanya, 5110 yung may antena. Kita nyo, gaano na ka-primitive si sir. Inabot pa yung technology na yun. Dati masaya eh. Dati masaya. Basta may load ka, free text. Unlimited. Nung dumadami na yung gumagamit, piso na isang text. Tapos isang tawag, di ko alam per minute. Oo. Kaya swerte yung para sa amin, swerte yung batch namin. Storya lang muna Kasi naranasan namin yung analog age. Yung TV namin is black and white, yung pinipihit pa. Aakyat pa kami ng bubong para ayusin yung antena. Then naranasan din namin yung digital age. So best of both worlds na experience namin. Kayo parang digital age na kayo eh. Pag aalis yung parents namin, yung TV namin, maniwala kayo sa hindi, may susi. Yes! May susi ang mga vacuum TV. Bukod sa may casing siya na kahoy na may lock, yung mismong TV, may susi din. Okay? Sasabihin ng parents namin, baka sumabog na. Naniniwala ako kasi madaling uminit ang vacuum tube. Okay? Tapos nagka-family computer, yung mga ganyan-ganyan. Tapos naging PlayStation. Okay? Ngayon, yung mga laro sa family computer, nasa cellphone na lang eh. Dati iniiyakan ko pa yan pag pupunta kami ng Lucena, may bili ang balak, yung inihipan, pag ayaw gumana. Okay? So, ayan. So, sir, anong gagawin natin? So, kung na-design mo na yung web page, titingnan natin kung saan yung breakpoint. Pero kinalculate ko na kanina, nag-simulate na ako. So, kinalculate ko na to. So, ang gagawin natin, CSS pa rin. Kaso, meron na akong tinatawag na. Dami na pala nating settings. So, gagamit ako ng tinatawag nilang media queries. So, sir, paano ginagamit ang media queries? Pwede kang gumamit ng maximum width at saka minimum width. Sir, anong mas maganda? Wala. Pero, sir, anong practice mo? Ang practice ko kasi gumagamit lang ako ng max width. So, pwede mo sabihin at media. Okay? Then, sasabihin mo anong size. So, halimbawa, max width. So, nakasulat na dyan. At 1048 pixels, ano yung specific na CSS na gagawin mo. So, parang meron ka lang container na sinasabi at max width na 1048, ano yung gagawin mo. So, mag-sample tayo kung gagana siya, So, tatargetin ko yung wrapper. Kung natatandaan nyo yung wrapper, nandyan lahat, di ba? Okay? So, ang gagawin ko muna is display none. Sir, anong ginawa mo? Dinisplay none mo. At ganitong screen size, anong tawag dito? 1048. Yan, O sige, kunin ko dito sa inspector. So, ibabalik ko dito. So, bibigyan ko siya halimbawa ng responsive para na-edit mo siya. So, sabi natin is 1048. At 1048, wala ka na makikita. Kasi sinabi ko, yung wrapper ko is none. Ibig sabihin, yung buong laman ng wrapper, wag mong i-display. Yun lang ibig sabihin yan. At 1049, kita. So, ibig sabihin, yung settings na yun is para sa screen size lang na 1048. Okay? So, kung i-reduce natin ng 1048, obserbahan nyo kung ano nangyayari. So, at 1049 muna para makita ko. So, obserbahan nyo kung anong gusto nyong gawin. Maganda pa ba yung itsura ng webpage? Sa palagay nyo? Katanggap-tanggap pa rin ba? Okay? So, kung titingnan nyo, So, meron ka bang part dyan na hindi na nababasa? Asan daw? So, sa palagay nyo, happy pa kayo dun sa design?
Okay? So, ganito ang gagawin natin, ano? Kunwari, hindi na kayo happy. Kunwari, ha? Kunwari lang. So, pwede natin i-adjust yung settings, ano? So, ang gagawin ko na lang, kung mapapansin nyo yung original natin na width, is 1,000. Nasa na yung width natin na 1,000? Ito. So, yung wrapper ko, ang unang step ko na gagawin is kakampanin ko na yung buong screen para bang mag-expand lang siya. So, maraming balik-balik to. So, ibig sabihin, at 1048, before, ang width natin is 1,000, gagawin ko na siyang percentage. Ibig sabihin, at 1048, kakampanin ko na yung buong screen. Wala na akong white space dun sa tabi. Okay? So far, so good, ano? So, sir, ano pang naging issue dyan? Masyado ng dikit. Para sa akin, hindi na maganda na masyado ng dikit. So, sir, ano yung settings na yan? So, tatargetin ko yung panel box. Ano, inspect ko na lang. So, hindi nyo man nakikita dito sa monitor. Sa replay, makikita nyo. Panel box. So, again, pwedeng sabihin ko is, ID ba siya o ano? Class. Hindi ko napansin. So, ibig sabihin, panel box, pwede ko sabihin, padding left is 30 pixels. So, halimbawa, padding right is 30 pixels. Ilalayo ko lang yun nandun sa loob. Kasi nai-squish na yung ano natin. Kung ang device mo is 1048, halimbawa, iPad 2 or 3 or 4, di ko alam kung ano yan. So, ilalayo ko lang. So, ngayon, at 1048, pwede yung portfolio, anong property niyan? Portfolio, ito, ID portfolio. Sana yung ID na lang pala tinarget ko. ID panel na lang. Yun na lang tatargetin ko, ano. So, meron na, yung container nila, halimbawa, ID panel. So, ganun din yung mangyayari. Then, meron akong another class, portfolio. Tingnan natin, ano. Portfolio daw. Mali spelling. Portfolio. So, ganyan yung gagawin ko. Napapansin nyo, ito yung ginagawa natin. Then, yung recent post, malamang ganun din yung gagawin ko, ano. So, pwede ko sabihin ID, recent post. Okay? So, ibig sabihin, kahit palitin ko yung screen, maganda pa rin dapat yung design ko. Which is, dapat ganyan din yung ginagawa nyo sa laboratory ni Ma'am Susa. Kung hindi man niya hinihingi, practicein yung ganun. Kasi sa tunay na buhay, hindi ka i-hire ng company kapag di ka marunong mag-responsive design. Tatawanan ka lang. Sabihin, mag-practice ka muna ng responsive design. Then, yung nasa baba, so kung titingnan natin siya ay part ng footer. Padding ba ilalagay ko o margin? Kasi may border ako eh. So, pwede ko sabihin na meron akong separate settings para dun sa footer. Hindi ito padding kasi ang padding paloob eh. So, pwede ko sabihin, para magkaparehas lang kami, margin right, 30 pixels. So, pwede ko sabihin, margin left, iniisa-isa ko, ano. Pero pwede yung shorthand na gawin. Okay? So, ibig sabihin, ganito yung magiging design ko. So far, maganda pa siya. Okay? I-squish pa natin. So, ibig sabihin, kapag ganito yung screen size ko, ito yung original nating design, so, habang lumiliit siya, meron tayong mangyayaring adjustment. Konting-konti lang, pero malaki yung effect. Kasi kung hindi mo i-adjust, babangga yung side natin, dikit na dikit. So, kung i-view ko to sa iPad, may iPad dito, iPad Air. O, ibig sabihin, hindi na maganda sa iPad Air. Yung itsura na at 820. Okay? So, ano pang pwede natin gawin? So, ang naging problema natin is ito. Pag pinaliit ko na yung screen, babalik ko ulit sa responsive, ano? So, pag i-squish natin, okay? So, at 1048, so siguro ito, mga 1047, so, i-refresh ko lang, ano? So, maaaring hindi na ako magde-design ng, ano? So, another one is pwede kong pasimplihin na lang yung design na tinatawag. Ito din nagiging problema natin, by the way. Pag ini-squish ko siya, ito yung part na nagiging problema natin. Hindi siya nag-a-adjust. Tama. Ito, yung we design to impress.
hindi nakaka-impress yung design. Okay? So, anong gagawin natin dito? Sir, kailangan pa bang gawin natin to sa media queries? Pwede na natin gawin yan dun sa original na ginagawa natin. So, ang gagawin natin, ito ay branding. Hindi ako nagkakamali. Branding. Palakihin ko lang yung nandito para makita nyo din. Ano? So, ito ay branding. Sa loob is my IMG. So, gagawin natin fluid yung image. Sir, ano yung ibig sabihin fluid yung image? Habang lumiliit yung screen mo, nag-a-adjust din dapat yung image. So, gagawin natin siyang fluid. Hindi ko na siya gagawin dun sa ibaba. Ang gagawin na lang natin is yung part ng branding. So, balik lang ako sa branding, ano. So, again, meron tayong, anong tawag dito? Branding, tapos meron akong IMG. So, para maging fluid yung image, bigyan mo siya ng max width na 100%. Ibig sabihin, ito yung maximum width ko. Ano? 100%. Then, bibigyan mo siya ng height na automatic. Kung ano yung magiging aspect ratio ng width, yun yung magiging aspect ratio ng height na tinatawag. So, kung di ako nagkakamali, ito yung branding. Branding to, ano? ID, tapos meron akong IMG tag sa loob ng branding, which is patay. Meron akong ibang meron akong ibang IMG. So, pwedeng sabihin ko na lang is direct child. Tama ba? So, meron akong isa pang So, kung gagawin nating responsive, so, dapat lumiliit din siya. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi ko na kaya dun sa screen, okay, at 1048, hindi maganda, i-test ko na lang muna ng iPad Pro. Okay, pero napapansin nyo itong part na to. Okay, itong we design to impress. Okay, so ibig sabihin, nagiging siyang fluid. So, based dun sa design. Sir, ano pang kailangan natin gawin? So, ito ay na lang. Yung susunod na step is maaaring hindi nyo type. Pero nakakasagabal na yung dalawang notebook sa side. So, pag maliit na yung screen ko, ang tinatawag namin dyan is tinatago na lang namin. Kasi hindi maganda kung ilalagay ko tong screen na to sa ibabaw, itong screen na to sa ilalim. Yung design ko kasi is naka-diagonal. So, ang gagawin na lang natin, at 1048, pwedeng itago ko na lang yung dalawang notebook. So, ganun yung gagawin natin, Yan ay call ko, kung anong gusto nyong gawin, di bahala kayo. Pero, nag-decide tayo na itatago na lang natin. So, siya ay, part siya ng notebook. Hindi ako nagkakamali. Notebooks. Tapos ako yung may IMG. Tapos meron akong alt. Gagawa ako ng, anong tawag dito? Attribute selector. So, hanapin ko yung, So, ito ay notebook left. So, kopyahin ko na lang to. So, ito yung notebook left. Tapos, kokopyahin ko na lang yung right. So, pwede ko sabihin display none. Itatago ko na lang siya. Okay, then uulitin ko lang ulit. So, kopyahin ko to. Lalagay ko dito sa ilalim. Then, gagawin natin, tanggalin ko to. Tsaka ito. Then, kailangan ko ng comma. Then, another one. Then, ito ay. So, pwede ko sabihin right. So, itatago na lang natin. So, may mali ba akong notebooks? Okay. So, ito. Okay? So, ibig sabihin, kapag ganito na yung screen, sige, tanggalin ko na lang. So, ibalik ko na lang dito sa original natin. So, pag ganito yung kalit na yung screen ko, is ganyan yung design. Okay? So, nakakaabala na kasi yung Tapos, tingnan nyo yung we design to impress. Okay? So, lumiliit na siya. So, at 1048, ito yung design natin at 1048. So far, so good. Walang nag-overlap na text. Tinatanggap natin na nababasa pa natin. Then, i-squish pa natin ng isa. Okay? So, tingnan lang natin kung meron ng hindi maganda. Para sa akin, hindi na maganda yung footer. At para sa akin din, it's time na ito is hindi na siya tabi-tabi. Pwedeng ang design niya is pababa na lang. Okay? Yung slide, yung contact, okay pa siya eh. Para sa akin, okay pa siya. Pero i-design na natin itong kung ano mang pangalan nito.
na pababa. So, gawa ka ulit ng media queries. So, kopyahin mo yan. Sinukat ko na nga yan. So, at 768. So, ibig sabihin, meron akong specific settings at 768 pixels. Okay, sir, anong gagawin natin dito? I-flex direction lang natin. Tama. Pwede ka ng web designer. Panel box, yung tatargetin natin. So, ibig sabihin, pwede ko sabihin panel box, flex direction, tayo ay gagawin ko na siyang column. Ibig sabihin, pababa na yung design. So, ibig sabihin, habang lumiliit lang yung screen, dinedesign lang natin na nababasa pa rin siya. Hindi kagaya kanina na wala tayong option. Pag malaki yung screen ko, okay. Pag lumiit na, hindi ko na siya, mababasa ko siya pero hindi na maganda yung experience. Sir, yung portfolio items, it's time ba na i-design? Palagay ko yes. Palagay ko yes. Kasi hindi na gitna yung brochure. Para sa akin, So, anong gagawin mo dyan? So, pwede bang idamay ko na rin siya? So, ito, halimbawa, is portfolio thumbnails. So, idadamay ko na siya, So, dot portfolio thumbnails na tinatawag. Sir, masyadong lumiit naman yung screen. Pwede bang palakihin pa natin? Pwede. Lahat is posible. So, pwede ko sabihin portfolio thumbnails. Anong tatargetin ko? Yung size ng LI. Remember, lahat sila yung nasa LI, pansamantala, bigyan ko muna siya ng width na 75%. Halimbawa lang. Kung masaya kayo sa 75, edi masaya. So, ibig sabihin, ganito yung makikita mo sa Which is okay lang naman na lumaki siya. Pero kung nalalakihan kayo, i-adjust nyo na yung height. Pwede mo namang sabihin ang height mo is may specific ka lang, about 50 pixels. Pwede mo namang sabihin. Kaso hindi natin magagawa yung naka-fluid design tayo. So, mamaya natin remedyohan. Okay? Kasi maraming approach dito, pwedeng i-flex wrap mo siya. Papakita ko mamaya yung flex wrap. Pero for the meantime, halimbawa, happy muna kayo dyan. Then, yung recent post. So, malamang, it's time na lagyan ko na din. So, that recent post. Kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam kung ano yung tag. Wait. Recent post panel. Recent post. May S. So, pwede ko sabihin panel. So, ibig sabihin, pababa na din. Okay? So, ganun din yung gagawin ko sa footer. Halos ito na yung design, Footer funnel. So, dagdagan mo lang. So, pwede mo sabihin dot footer panel. So, ang flex direction ko rin is pababa. Okay? Happy ka na ba dito sa footer, copyright? Masyadong dikit na, So, ang gagawin natin is the same. Nasaan na yung footer copyright natin? Sige, sampulan ko na lang dito, So, dot footer copyright. Okay? So, halos ito na yung design, Ang gagawin mo na lang adjustment is itong navigation. So, so far, so good tayo dito. So, next step, mas maliit na screen. Okay? Mas maliit. So, may problema na tayo sa slide. So, ganun din yung gagawin natin. So, kokopyahin ko lang tong part na to. So, kopyahin ko to. Then, pwede nating sabihin at 638. Pwede pa tayong magdagdag mamaya. 638 pixels. Okay? Then, ano yung kasunod natin gagawin? Kung di ako nagkakamali, slider links. May S. Kasi wala akong ballpen. Ano ito? Cellphone. May ballpen. Pero ballpen. Saan? Hindi na, nagana naman siguro. iPhone ba yan?
Isa lang yun. Late na. 12. Sabihin nyo na lang kapag may zero. May warranty pa naman ata. Salamat. Recorded din yun. Okay? So, slider links. Sliders links LI. So, yun yung tatargetin natin. So, that slider links o slider links lang. So, flex direction gagawin ko lang column. Okay? So, madali lang mag-design ng responsive. Ang humihirap na responsive design kung yung navigation mo is multi-level. Halimbawa, pag naka-hover yung mouse ko, meron pa sa side, then meron pa sa side. Nakakabaliw ang design. Ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung tawag dito? Yung mga sub-level, nilalagay nila sa footer lahat ng navigation. Para yun sa tamad. Sa totoo lang. Okay? Which is hindi tayo tamad. Ayusin pa natin itong portion na to. So, tingnan lang natin. So far, so good. Okay. So, itong about bolding, actually, halos tapos na nga yung layout eh. Okay. So, ibig sabihin lang yan, kung itetest natin sa iba't ibang screen size, So, halimbawa, iPhone SE, ba't sa iPhone SE ganon? Ay, kasi 375. Wala pa tayong settings dyan. So, sa maliliit na screen, meron pa tayong issue. Okay? So, tingnan natin sa Pro Max. Malaki din yung screen niya eh. So, ibig sabihin, at 430, ang nagiging issue natin is yung navigation. Ba't hindi na lang natin yung navigation is ibaba na rin natin, di ba? So, idamay na rin natin. Gawin na rin natin pababa lahat yung navigation. Navigation links. So, idamay ko na siya. So, that navigation links. Gagawin kong pababa. Kinlose ko ba? Bale, ira na lang ito. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, pag ganito nakaliit yung screen, so, yung navigation natin is nandyan. Medyo hindi maganda yung experience. So, kailangan nating ayusin. Sir, ano yung unang aayusin natin? Pwede bang yung navigation links lang is tatanggalan ko na ng border, kung yun nga yun. Border 0 na lang. Hindi siya. Okay? Kung i-inspect natin, siya ay yung navigation pala mismo. Sige, iwan na lang muna natin. Tanggalan natin ang settings. So, ang tina-target natin dyan is pasisimplihin natin yung navigation, So, pwedeng sabihin natin is border 0. Pasisimplihin na lang natin. Pag nag-hover ako, meron ako doon sa ibabaw, tatanggalin ko na din. Hindi na kasi maganda yung design. Ewan ko lang, subjective kasi ang design eh. Maaaring maganda sa'yo, tsaka sa akin. Okay? Sir, paano nagde-decide sa web company? Kung sino magde-decide niyan? Botohan. Magtatanong ka ng web designer, ano bang maganda? Tatanggalin o hindi? Hindi ikaw ang magde-decide. Pwede ka lang mag-suggest, pero hindi ikaw yung magde-decide. Okay? So, ang gagawin natin is pasisimplihin na lang natin. Pag nag-hover ako, tatanggalin ko na lang yung border sa taas. Pasisimplihin ko na nga lang. Plus, text, align, is isa-center ko lahat para gumitna naman. Again, subjective siya. Kung gusto mo ay nasa right side lang lahat, your call. Kung gusto mong mas maliit yung font niya sa cellphone, your call. Kung gusto mo mas malaki pa, pero ang objective lang natin ngayon is maging readable siya sa lahat ng screen size. So, sir, anong gagawin dyan? Pag nag-hover daw ako ng LI, so wag na kayong maghanap ng ibang settings. Ganito yung nangyayari. Sir, turuan mo nga kami ng iba pa dyan.
So, itong LI na to, pansinin niyo itong HOB dito. Pag nag-hover, ganito yung magiging behavior. Pwede mong makita yung style. Hindi mo kailangang naka-hover para makita yung style. So, kung palalakihin ko tong screen, pag naka-hover daw ako, ganito yung nangyayari. Hindi nyo nakikita pero nandun sa ilalim. Pwede ko pa bang palakihin tong part na to? Okay? So, ibig sabihin, pag nag-hover ako, ito yung behavior. So, kopyahin nyo na lang to. So, copy. Then, gawin nyo na lang na nasa na tayo? Navigation links. So, ito yung settings ko. So, para hindi gumalaw, kasi pag tinanggal mo tong settings na to, gagalaw yung natin. Ano yung ibig ko sabihin? Kapag meron akong hover, tapos hindi ko alam yan, border size ko is 1 pixel lang. Hindi ko alam. Nag-hover ako. Ito nga ba yun? So, navigation links. Mali naman. Okay, transparent. Sorry. So, kailangan alam mo yung original na border. Kasi pag hindi nyo napapansin, pero ramdam ko, gumagalaw siya. Okay? So, nanginginig. Kasi nga, ang original niya is 2 pixels. So, para wag lang gumalaw, i-set nyo na lang yung original niya, tapos yung border niya is transparent na tinatawag. Okay? So, silipin pa natin sa ibang screen size. Kasi hindi kaya ng browser natin yung screen size ng mas maliit. So, inspect ulit. So, balik ka dito. So, ito yung magiging itsura niya sa iPhone SE. Okay, may problema tayo. Gagawin ko ditong fluid. Okay? Kasi ang nagiging issue dito is ito. Okay? Alam ko yun na lang nagiging issue. So, ayusin na lang natin. So, siya ay notebook main. Hindi ako nagkakamali. Notebook main. So, balik lang muna tayo dun sa... Nakitin ko na lang muna. Then, nasa na yung notebook main. Kokopyahin ko na lang, tinatamad ako eh. Pwede mong itago siya kung gusto mo, pero wag na lang. Gawin na lang nating fluid. So, kopyahin ko to. Then, dun sa pinakabababa, ipe-paste. So, ito ay notebook main. So, pwede nating gawing fluid. Paano maging fluid? Max width, 100%. Yung height ko is automatic. So, ibig sabihin, kung titingnan ko ulit siya sa iPhone SE, so, ganito yung magiging itsura ng website ko. Okay? So, ganito yung magiging itsura. So, siguro, lagyan mo na lang siya ng, ng space. Itong part na to, kasi meron ka ng additional line. So, pwede mong sabihin dito, yung div class na footer, na P, na last child, footer copyright, sige, dito na lang, kopyahin ko na lang, footer copyright P. Okay? So, last. So, pwedeng ganito. So, ito ay footer, copyright, alam ko direct child siya. So, pwede mo sabihin ito ay last child. So, bigyan mo na lang siya ng margin top 20 para lumayo lang. Okay? Kasi magkadikit na kanina eh. Ngayon, ito call mo na din to. Kung i-expand mo ba tong na to, tapos yung sign up mo is nasa baba. Pwedeng ang call mo dito is same size na lang kami. Pero para sa akin, hindi ko na siya babaguhin. Kasi kung titingnan naman natin, okay lang yung yung nagiging design niya. Okay? Tapos, meron akong i-discuss na flex wrap. Pero kung titingnan naman natin, okay na yung design. Para sa akin, okay na to. Kung gusto nyong paliitin yung itong home na to, nasa sa inyo. I-font size nyo na lang. Pero, na-cover na natin halos lahat ng screen size. Okay, tinetest namin yan isa-isa. Okay, so iPhone 12 Pro. Okay, so far so good. So another one.
Yaman, iPhone 14 Pro Max. Okay? Meron ba ditong 3210? iPad Pro, medyo malaki screen niya. Okay? Naka-landscape. Yung buong webpage natin. Ano, kasi siya ay 1366. Okay, sa bibili ng ng iPad Pro, ang dimension niya ay 1366 by 1024. Okay? So portrait, Surface Pro, Microsoft ata to. Hindi ako nagkakamali. Okay. So far so good. Surface Duo. Okay. So walang problema. Galaxy Fold. Ang liit naman ng patay tayo dyan. So ibig sabihin, at 280, kailangan may settings pa ako. Ito, at 280, Galaxy Fold. Ba't kasi inimbento pa yung Galaxy Fold? Dumami tuloy yung settings. At 280, wala tayong magagawa. Dito yan So, ibig sabihin, at 280. Ang late pala ng screen nun. So, ibig sabihin, header. Alam ko header yun. Flex. Direction. Gagawin ko siyang column. Hindi ako nagkakamali. Okay? Tapos yung header, iisa lang naman yung form. Header. Meron akong form. So, margin, top. Para lang may space. Siguro mga, 20 pixels. Gusto mong i-expand? May padding tayo eh. Pwedeng tanggalin mo na yung padding nung header container mo. Kasi sobrang liit na eh. Okay? Ito ang ibig ko sabihin. Yung header container ko is may padding. So, pwedeng targetin ko pa siya. Halimbawa, header. Class ata siya. Header. Class ba siya? ID. Hindi ko alam eh. Tingnan ko na lang Hindi ko napansin. Ito. ID header container. Okay. So, ID header container. Dilitan ko na lang yung padding. Siguro mga 10 pixels lang all throughout. Kasi squish na yung screen natin. Okay? So, responsive design. Ito. So, sige, na siya? Last na siguro. May liliit pa ba sa 280? Sa loob ng footer ay merong... Hindi. Ang tinarget natin is... Nakalimutan ko anong settings natin dito. 8 lang ha. Footer panel sign up under ng form. Sige. Kaya natin yan. Huwag display nun. Paano makaka-sign up? Footer panel sign up form. Flex. Direction. Column. Hindi ako nagkakamali. Column. Okay? Tapos yung sign up, pwedeng company natin yung buong screen ng sign up. Okay? So, try ko lang to. I-settings ko na dito yung sign up mismo. Itong sign up na to is i-design ko. Try ko ang display block kung ano mangyayari. Okay. Ang nangyayari kasi dito, ang settings nito is naka-flex 1. Okay? So, papaano natin may stretch ito? Itong form input type button na tinatawag. Okay? So, pwedeng bang bigyan ko siya halimbawa width na 100%? Tapos ito halimbawa, gagawin ko din siyang, ang width niya is halimbawa 100%. Siguro hindi na masama yung ganyang design. Okay? So, lahat ng form, tatargetin ko na lang, is flex direction column, then meron ako na lahat ng input ba siya? Input siya, no? So, kukopyahin ko to. Then, sa loob ng footer form, so, pwede ko sabihin, meron ako lahat na input sa loob ng form.
then pwede ko sabihin width is 100%. Ang late na nung screen. Okay? So, ganyan ang design ng webpage natin. So, kung itetest mo na siya sa totoong buhay, so tanggalin ko to. So, ibig sabihin, bulletproof na yung natin, yung webpage. So, kahit anong klaseng screen, is maganda pa rin. Hindi naman sinasabi kong maganda, is readable yung ating nagiging webpage. Okay? So, ito yung storya ng responsive design na tinatawag. So, additional CSS lang siya. Okay? Hindi tayo aabot sa flex wrapping, mahaba-habang topic. Pero i-discuss ko na lang siya sa mga susunod na So, ito yung last lecture natin for prelim. Then, midterm. Ready kayo sa programming ulit? JavaScript tayo. Okay? Huwag niyong kakalimutan yung HTML at CSS. Kasi ikakabit lang natin siya sa JavaScript. Bibigyan natin siya ng behavior. Okay? So, question muna. Although meron pa tayong mga 7 minutes, hindi ko na i-discuss yung flex wrap. Sa susunod na lang. So, ganito yung mangyayari na magiging settings natin. Okay? Any screen is maganda. Pag ina-upload nyo to, halimbawa sa hosting nyo, tapos binyo nyo siya sa cellphone, ganito na yung magiging itsura niya. Hindi siya magiging, ang itsura niya ay ganyan. Okay? Dito kasi may pwede pa tayong gawin eh. Actually, ito yung sinasabi ko. Kaso mahaba-habang proseso to. Pwede kasing dalawa lang muna. 1, 2, 3, 4. Parang 2x2. Kaso gumagamit tayo ng flexbox. Wala tayong ability madali para gawin yun kapag flexbox. Kayang-kaya siya ng grid. Yun pala yung next topic. May grid pa nga pala, no? Sige, may utang ako sa inyong grid. Gagawin natin next time. Itong dalawa is dalawa muna. Sige, susulat ko Kasi may pwede ka pang gawin dito eh. Sa totoo lang. Pwede kasing ang design mo ganito. Halimbawa, dalawa munang box. Tapos dalawa. Okay, bago tayo mag-transition sa isa. Kasi kaya pa eh. Pwede siya ng flex wrapping pero sabi ko nga mas maganda yung gamitin yung grid. Pag magde-design. Pero kung titingnan natin, acceptable na naman siya. Depende na lang sa client natin kung gusto niya mag 2x2 pa yung portfolio niya. O kaya ay, ito, kayo na yung mag-adjust Kung nalalakihan kayo, maglagay kayo ng width sa image at saka ng width sa LI. Kung nalalakihan lang kayo. Para sa akin, okay lang ito. Kasi less settings. Okay? So, ganyan yung gagawin natin. Okay, question? Responsive. So, yung laboratory ko, yung prelim natin, na isasubmit natin, is responsive design. Hindi naman. So, sir, paano nga pala ang natin dyan? So, sabi ko, hindi ako mahilig magpa-quiz at magpa-exam. Pero, ganito na lang. Tingnan natin yung calendar. Yun na lang i-discuss natin. So, wala tayo ng 14-15. Cool off muna tayong 14-15. Prelim ito. Prelim. Sir, sumasabay ka ba? Anong gusto nyo? Sumabay ako o ano? Sasabay ba ako prelim week? O, sige, hindi. So, ganito. Para sa GF, kasi Holy Week din ito eh. Patay na naman. So, ganito na lang. Sa 26, GF at GF, quiz na tsaka prelim exam. Madali lang kung magpa-quiz. 1 to 20, sa likod 1 to 20, prelim exam ng lecture. Ganun lang. Sa laboratory, paano sir? Pag hindi natapos natin within 3 hours, yung pinagagawa ko, pwede nyo siyang ipasa sa akin ng 11:59 of that day, ng gabi. Okay? Mabait pa ako. Hanggang gabi. Kung di matatapos sa laboratory, okay lang. Pwede nyong ituloy. I-upload nyo. At
11:59. Okay? So, ulitin ko ano. Quiz tayo. 30 minutes. Sa 26. Okay? 30 minutes quiz, 30 minutes prelim exam. Lecture lang. Then, sa laboratory, kung anong schedule ng GF, dun tayo maglalaboratory. Kaso nga holiday. Baka take home na lang. Eh, wala akong pagkukunan, no? Siguro ibigay ko na lang this week yung laboratory. Bigyan ko kayo over the weekend para take home na lang muna yung prelim. Para sa GF pa. Sa laboratory. Kasi wala akong pagkukunan, no? Ang daming holiday ng Friday. Okay? So, question? Wala?